How does Jesus restore these fallen disciples, mga kapatid? Actually, ang sagot po ay comes in 5 stages. Pero isa lang po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid? Now, we know the story na nung Friday ng mailibing ang Panginoong Hesus, Sabado'y nagpapahinga ang mga alagad, Linggo ng madaling araw, ay tumungo ang mga kababaihan sa libingan ng Panginoon at doon nila nasumpungang wala na po pala ang Panginoong Hesus doon. So, ang ginawa po ng Panginoon, mga kapatid, Jesus called for Peter. He sent for him. God has given him a second chance. Ang sabi po sa atin ng kwento in Mark 16:7, nang sabihin po ng anghel sa mga kababaihan na wala dito ang Panginoong Hesus. Sabi niya, tell the good news na siya ay nabuhay. Sabihin mo sa mga alagad at kay Pedro. Ano po ibig sabihin nun, mga kapatid? Alam po natin na Peter's denial separated him from the other disciples. No doubt, he wondered to himself many times, paano na ako ngayon? Ako'y isang taksil. I am no longer a disciple. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, Peter may have failed in the upper room, but Jesus sent for him. Mga ilang oras ang nakalipas bago ang ating Panginoong Hesus ay mamatay. Di ba, ay nung isang gabing sabihin ng Panginoong Hesus, lahat kayo ay mga titisod sapagkat nasusulat na ang pastol ay papatayin. Ibig sabihin ng Panginoong Hesus, lahat kayo ay iiwan ninyo ako. Pero ano po ang sabi ni Pedro? Panginoon, kahit na ako'y patayin kasama mo, hindi kita iiwan. Nagmamatigas sa diyan, mga kapatid. Pero alam po natin ang buong kwento that he denied Jesus Christ thrice or 3 times, mga kapatid. Nagmalaki siya, nagmayabang siya. Pero mga kapatid, he was wrong. Nung under pressure, the bold apostle turned to battle. Alam po natin, pagka minsan ganyan tayo, kapag under pressure, ay talagang nakakagawa tayo ng hindi maganda. We deny Jesus Christ. Peter may have failed with Malchus, nung tagain niya ang tainga ng isang sundalo. Pero mga kapatid, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Put your sword away. Hindi dapat ganyan ang pagharap. Ganito dapat. It must be this way. Mga kapatid, nung ang Panginoong Hesus ay naroon sa courtyard, mga kapatid, ay siya po ay nagkamali din. Nung siya ay tinanong ng mga tao doon, ay na siya ay kasama ng Panginoong Hesus, na siya ay alagad ng Panginoong Hesus, kanya po itong ipinagkaila, mga kapatid. Pero, mga kapatid, ay pagkalipas ng mga bagay na ito, after all that the risen Christ sends for him, Jesus still has plans for Peter. Kung pansinin natin, mga kapatid, ay ang sabi po sa atin ng kwento, noong si Jesus Christ ay mabuhay, bago po siya magpakita sa mga alagad, alam niyo po kung sino ang kanyang unang pinakitaan? Sino ang unang niyang kinatagpo? Si Pedro. Binigyan niya ng pag-asa si Pedro. Mga kapatid, kaya kung titingnan natin sa ating maikling pag-aaral, ang Panginoon ay patuloy nagkakaloob sa atin ng mga pagkakataon. Naalala ko lang sa kwento si Thomas Edison. Nung siya po ay gumagawa ng kanyang tinatawag na light bulb. Alam niyo po ba, mga kapatid, it took a whole team of 24 straight hours to put just one, isang bulb lang. 24 hours kasama po ang kanyang buong team na binubuo yung light bulb na yon. Pero isang araw nung makabuo po sila, mga kapatid, ng isang light bulb, ay meron po siyang isang kabataang lalaki
na inatasan niya. Sabi niya, dalhin mo yan doon sa itaas. Ibig sabihin mga kapatid, meron po silang office doon sa taas. Sabi ni Thomas Edison, dalhin mo doon. So kailangan pong umakyat sa hagdanan. Alam niyo po, nanginginig yung kabataan na yun. Ano ho? Kasi alam niya kung gaano ka-precious yung daladala niya. No, 24 hours na ginawa yun at napakaraming mga tao ang gumawa. Mga kapatid, kaya maingat siyang humahakbang paakyat sa hagdanan. At nanginginig pa nga po at naroon na nga po ang hindi inaasahan. Ito po ay nabagsak niya. Alam niyo po anong nangyari? Hindi po nagalit si Thomas Edison. Ang ginawa po niya, tinawag niya ulit yung kanyang buong team at nagpasimula silang gumaulit ng panibago pang isang light bulb. At nung ito'y magawa na, ano pong ginawa ni Thomas Edison? Tinawag niya uli yung kabataan na yun. Sabi niya, dalhin mo yan doon sa office ko sa itaas. No? Tingnan niyo mga kapatid, no? Hindi siya nawalan ng pagtitiwala doon sa taong iyon. Alam niyo po ba mga kapatid na ganyan din ang ating Panginoong Hesus? Kahit na anuman po ang ating pagkakamali, ilang beses man tayong nalayo, nahiwalay sa Kanya, no? Ilang beses man tayong nagkasala, mga kapatid, God still forgives. No? In 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And in Lamentations 3:21-23, ang sabi po, alam natin to, inaawit po natin to. But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Mga kapatid, kung papaanong ang Panginoong Hesus ay meron pong panukala kay Pedro pagkatapos ng isang malaking pagkakamali niya. God has still plans for you. Ang Panginoon mga kapatid ay meron pa rin pong plano sa iyo. Sabi nga po, God has a plan for you and no matter how long the road is, He will fulfill it, mga kapatid. Kaya nga po, stop worrying, sabi ng Panginoon, my child, I have plans for you, mga kapatid. So, when we think it's too late, God whispers, I still have a plan, mga kapatid. Huwag po nating sabihin na huli na ang lahat. Wala na akong pag-asa sa buhay. God has still plans for you, mga kapatid. Ang sabi nga po, Satan's plan is to sacrifice your youth to folly. No, your adulthood to lust and rage, your senior years to bitterness and envy, and never experience abundant life. But Jesus has a better plan. In John 10:10, ang sabi nga po ng Panginoong Hesus, I have come that they might have life. Mga kapatid, in Jeremiah 29:11, sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya nga po mga kapatid, no, ano man po ang maaring mawala sa atin, no, sa ating pagsunod sa Panginoon, huwag tayong mag-aalala. Meron pong ibibigay ang Panginoon ng mas mainam at mas malaki at mas magandang buhay. Sabi nga niya, my child, I have a bigger plans for you. Trust me. Yan po ang kailangan natin gawin, mga kapatid. Even when, sometimes it doesn't make sense. But when we trust Him, mga kapatid, papakita ng Panginoon na meron siyang mas malaking plano sa buhay mo. At yung plano niya ay pag-asa. Plano niya ay para po sa kabutihan. Para, hindi sa kapahamakan, kundi para sa buhay at masaganang pamumuhay. Sabi nga po niya, magtiwala lamang tayo sa Kanya. God or Jesus has a plans for you.